Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay at sampahin ang buwan. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawalan yun. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi.
ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniyangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, matibay kong buog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na taglay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunupos natin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba si Elias kayo. At may nagsabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi nyo? Tanong niya sa kanila. Ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw
ay muling mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Araw ngayon ng Biyernes and Friday is Quiapo Day. Araw ng ating pagdedebosyon sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya siya ibigyan natin ng malakas na papuri. Ngayong araw, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni St. Vincent de Paul, ang founder ng dalawang kongregasyon, kongregasyon ng mga pari at kongregasyon ng mga madre. Pero isa sa mga katangian ni St. Vincent de Paul na talagang katangi-tangi sa kanya ay ang kanyang pagmamahal sa mga mahirap. Talagang pinangatawanan niya yung sinabi ng ating Panginoon na kung ano man ang gawin mo sa pinakamaliit kong kapatid ay ginawa mo sa akin. Nagawa ni San Vicente de Paul ang lahat ng ito, natugunan niya ang pangangailangan nung kanyang panahon dahil yun na rin yung panawagan sa kanya ng Diyos. At natugunan niya kung ano yung pangangailangan nung mga oras na yun. Mga kapatid, speaking of pangangailangan sa oras, sa ating unang pagbasa, pinapaalala sa atin ang isang katotohanan. Sinabi dito, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong takda o itinakda ng Diyos. Ang lahat ay itinakda ng Diyos. Hawak ng Diyos ang oras. Kaya ang hiling sa atin, ang paanyaya sa atin, ibigay natin ang ating tiwala sa kamay ng Diyos dahil hawak niya ang panahon, hawak niya ang lahat ng bagay. Kaya nga ang paalala sa atin, itinakda niya ang lahat. Pinanganak tayo, ang bawat isa sa atin, dahil itinakda niya iyon. Balang araw tayo ay kukunin niya, dahil yon ang itinakda din niya. At ang buhay natin, itinakda niya, tinakda niya rin na tayo ay maligtas. Sa ating ebanghelyo narinig natin, muling sinabi ng ating Panginoon kung ano ang dadanasin niya. Siya ay maghihirap, mamamatay at muling mabubuhay. Pero kasama din yon sa mga itinakda niya. Sa tuwing makikita din natin ang imahe ng Poong Jesus Nazareno, ang imahe ng kanyang paghihirap at pagpasa ng krus, kahit yan kasama sa mga itinakda niya. Kaya relax lang tayo. Lahat ay hawak ng Diyos. Pero kahit itinakda ng Diyos ang lahat ng bagay, kahit itinakda niya na tayo ay maligtas at mapatawad sa ating mga kasalanan, tayo ay meron pa ring kalayaan. Hindi niya pa rin inalis ang pagdidesisyon para sa atin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, okay lang pala, wala na akong gagawin kasi tinakdam naman na pala lahat ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi pwedeng sabihin natin na, okay na lang pala, na ganito na lang ako. Anyway, tinakda naman na pala lahat ng Diyos ang mga bagay-bagay. Sa pagtatakda ng Diyos sa buhay natin, kailangang makasalubong natin siya. Ibig sabihin, kailangang maging isa yung kalooban ng Diyos at kalooban natin. Pero mangyayari yon sa ating sariling kalayaan. Pero mangyayari din lamang na malalaman natin ang kalooban ng Diyos kung tayo ay laging nasa panalangin. Kaya nga sa ating ebanghelyo narinig natin, unang-unang sinabi dito, isang araw samantalang nananalangin mag-isa si Jesus. Si Jesus na anak ng Diyos mismo ay nananalangin sa Ama. Ano yung pinananalangin niya? Hindi natin alam. Pero isang bagay ang sigurado, ang panalangin ay pananatili
na nakaugnay sa Diyos. At kung tayo ay laging nananalangin, ibig sabihin, tayo ay nananatiling nakaugnay sa Diyos. At kung tayo ay nananatiling nakaugnay sa Diyos, mas malaki yung tsansa na malaman natin kung ano ang kalooban niya para sa atin sa ngayon, sa oras na ito. Minsan kasi, sa panahon ng Diyos, ang panahon para sa Diyos o ang oras para sa Diyos ay iba para sa atin. Pero wag nating kakalimutan, God's timing is always perfect timing. Pero minsan nami-miss out natin yan. Kasi minsan gusto natin advance lagi. O kaya naman tayo nalilate palagi. Kapag meron tayong kailangan sa Diyos, kapag meron tayong pinananalangin, madalas ang gusto natin advance. Gusto natin ibigay agad kahit hindi pa panahon. Kapag naman yung pagbabago ang hinihingi sa atin ng Diyos, minsan gusto natin late na lang, saka na lang. Kapag paglilingkod yung hinihingi sa atin ng Diyos, minsan ang gusto natin, saka na lang. Wag na muna ngayon, hindi pa panahon. Kahit siguro yung hinihingi ng Diyos na panahon ay ngayon na. Pero ang paalala sa atin mga kapatid, merong tayong kalayaan, pero iba ang panahon sa isip ng Diyos at iba din ang panahon sa isip natin. Sa ating ebanghelyo, nalaman na, sinabi na ni Pedro na ang ating Panginoon ang Mesiyas at sinabi sa kanilang lahat ng ating Panginoon na huwag sasabihin kanino man. Bakit ganon yung sinabi ng ating Panginoon? Since siya yung tagapagligtas, hindi ba dapat kailangan ipangalat sa lahat na dumating na ang Mesiyas? Pero bakit pinagbawalan ng ating Panginoon? Isang bagay, hindi pa ready yung mga tao na tanggapin siya bilang Mesiyas. Even yung mga apostol, hindi pa sila ready na tuluyan at lubusang tanggapin ang Mesiyas. Dahil ang Mesiyas na nasa isip nila ay hindi yung poong Nazareno na may pasan ng krus. Ang Mesiyas na nasa isip nila ay ang magliligtas sa kanila sa pamamagitan ng lakas, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mundo. Hindi pa sila ready na matanggap na ang Mesiyas ay ang magpapasan ng krus at magliligtas sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa pagkakataon na yun, iba ang panahon ng Diyos sa panahon ng mga apostol. At siguro sa buhay natin, marami ding pagkakataon na iba pala ang panahon ng Diyos sa panahon natin. 'Di ba? May mga bagay sa nakaraan na hindi natin naiintindihan, pero ngayon pinapaintindi sa atin ng Diyos. Pero baka meron tayong mga hindi naiintindihan na pangyayari sa buhay natin ngayon. Baka naman later on, maintindihan na rin natin sa panahon na itinakda ng Diyos. Pero mapangahawakan lamang natin ito kung meron tayong malalim na pananampalataya. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, ang paalala sa atin, ang lahat ng bagay ay itinakda ng Diyos. Pero mangyayari lamang ang itinakda ng Diyos kung tayo ay bukas sa Kanyang panahon. Tayo ay magiging bukas lamang sa Kanyang panahon kung tayo ay laging nakaugnay sa Kanya sa ating panalangin. Kaya sa ating pananampalataya, iwan at ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga nakaraan. At umasa tayo sa Diyos sa kasalukuyan. At ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating hinaharap. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Jesucristong anak ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama at sa bawat panalangin ng ating itutugon, gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat nilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yaong mga nauna na sa atin, nalinisan ng mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama ni San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristo na iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang alok mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente, ang matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para kumantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon sa mga po. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Vicente, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mamanangin, sumasalangit ka, sambahin pangalan mo, mapasari ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at yadyang mo kami sa lahat ng sama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ong Jesus Nazareno, salamat mo sa pag-ibig mo. Buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Ong Jesus Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Ong Jesus Nazareno, ay buti mo. Sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ang mga paghihirap ko. Ong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y buburihin ko. Mahal na poong Jesus
Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patunayan niyo po nawat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, libuti mo. Sa hirap at dosa, ika'y kasama ko. Ang samong dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamalay na narama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y buburihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Muli pong inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan po namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw po ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church, ministry o organization, iniimbitahan po namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito po, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay, ipakikilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazareноquiapo@gmail.com o pumunta po sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Ngayon pong buwan ng Setyembre ay pinagdidiwang po natin ng Artilleresan Youth Month. At ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap po ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan po ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang
na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari po ninyong bisitahin o message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o scan ang QR code na makikita sa ating LED screen. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha, kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ang kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.